Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, Up Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Muli po ay nagpupugay sa inyo ngayong buwan ng wikang Pilipino. At narito po tayo sa Zillion Builders Pavilion sa Lipa City, sa lalawigan ng Batangas, isa sa mga dakilang lalawigan ng Katagalugan, at sa ngayon ay tinatawag nating Calabarzon, ang Region 4A, kung saan ay kasama natin ang ating panauhin na Regional Director ng Department of Trade and Industry at masigasig na tagapagsulong ng Economic Development dito sa Calabarzon Regional Development Council. Nais ko pong ipresenta sa inyo ang ating masipag na Regional Director, Direktora Malu Toledo. Magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Maraming salamat po, Engineer Andal. Yun, napakasipag na private sector representative ng Regional Development Council ng Calabarzon. So, mana lang po ako sa inyo kasi napakasipag ho ninyo. Kasi the private sector is really the driver, no, of the economic development. Yung sa gobyerno po, parang palisiya lang kami, enabling environment para mas robust po yung ating economy. So, mabuhay po kayo. At kasama rin natin ang ating masigasig na kasama sa Rotary Club of Lipa South, at siya po ang puno ng 748 Combat Group na siya ang dating puno ng batalyon na siyang nagpatahimik sa insurgency dito sa ating kinalugal, si Colonel Arnel Villarreal, retired po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. Huwag po kayong magsawang manood sa ating Up Batangas, Usapang Pangkapayapaan at Usapang Pangkaunlaran. At sa ngalan po ng ating mga kasama, kamukha ng ating kasamang Bed Calaw na ngayon ay nakikipag-ugnay sa municipal government officers ng iba't ibang munisipyo dito sa atin sa Batangas dahil sa kanilang agri-fisheries project na cattle dispersal para sa lahat ng munisipyo. Siya ngayon ay nasa sa Padre Garcia. So ating batiin si Mayor Gutierrez at ang ating mga kasamang sina Past President Alvin Castillo,
Deputy District Governor ng Rotary dito po sa Batangas area, kasama ang Mindoro, at ng atin pong mga kasama sa Rotary Club of Lipa South at ng Batangas Chamber of Commerce. Kami po ay bumabati sa inyo. Gayon din po, ipinapaabot namin ang pagbati dito sa ating mga kasamahang nag-tree planting ngayon. RD, tayo ay nakaberde ngayon at ako ay nakaberde rin kasi kaninang alas 6 ng umaga ay nag-umpisa yung aming tree planting diyan sa Gawing Bawan, at kasama natin yung ating mga kababaihan diyan, Kalipi ng Bawan, at ang Barangay Sinala Council at ang Barangay Manghinaw Uno, Captain, at siyempre kasama po ang bagong civil na isang masigasig na environmental management corporation na mayroong base po dito sa Lipa at saka doon po sa Bawan, ang Earthclean Environmental Management Corporation ay nagkaroon ng isang tree planting session po diyan sa Bawan. So atin pong naimbita ang ating regional director ng DTI, Direktora Malu, sapagkat nung isang araw ay kasama tayo sa mga naimbitahan na mga stakeholders doon sa Tagaytay. Anong hotel nga ba yan? Taal Vista Lodge, at kung saan ay ipinresenta nila yung industry roadmaps and the Asian Economic Community Game Plan para sa competitiveness. Ito ay tinatawag na roadmap localization for competitiveness. So ang ibig sabihin, may maraming mga iba't ibang major sector ng mga industriya dito sa atin sa Calabarzon, at yung iba't ibang mga sektor ay mayroong advice na magkaroon ng paghahanda dito sa Asian integration, kung saan ay nagkaroon ang mga bansa dito sa Asian Economic Community ng agreement na by 2016 ay ang mga policies para sa malayang paglalampasan or pagdadatingan ng negosyo sa ating mga bansa dito sa Asia, ng tao, ng resources, ay dapat ay ang ating mga policies, ang mga business policies ay nakatutulong na para hindi maabala ang malayang flow or anod ng agos ng kalakalan dito sa atin sa Asia. At ito ang nais nating ipresenta ng ating kagalang-galang na direktor. Pwede po bang balitaan nyo kami? Maraming salamat ulit, Engineer Andal. So, napakahalaga po ng maunawaan po, no, ng hindi lamang po ang business sector, kundi ang buong sambayanan, no. Lahat po tayo na Pilipino ay dapat maintindihan ho natin kung ano ho ba itong ASEAN Economic Community. Ang ibig sabihin nito, nagsama-sama po ang mga bansa ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, ano pa ba? Thailand, basta parang 10 bansa, no? Brunei, I forgot to mention Brunei. Sa buong East Asia, ay parang isang community na lang siya. Meaning, meron silang agreement, trade agreement, yung sinasabi ho ni Engineer Andal, yung free flow of goods, services, and people, no, dito sa ASEAN. So in fact, all over the world, nire-recognize ito na isa sa mga economic powers, no? Itong ASEAN. So, ang equivalent po nito sa Europe ay European Union. At kung natandaan ho ninyo, sa North America naman, yung NAFTA, North American Free Trade Agreement. Meron po yun sila.
So finally po, ang Pilipinas, effective 2016, ay dapat ho itong free flow of goods, people and services is already in place. So, dalawang bagay po ito. Ang pinakamagandang nangyari po dito ay magkaroon ho tayo ng business opportunities. Kasi noon, siguro ang ating market ay domestically ay Pilipinas lang, ngayon yung buong ASEAN. At napakalaking importante ho yan na matingnan natin. At isa ho pa sa mga tinitingnan doon sa ASEAN ay ang competitive economic region. So meron you have to put in place yung ating competition policy, of which sa ngayon naman ang ating Kongreso, palagay ko na-approve na yung parang antitrust law, no? Kasi we would like to discourage monopoly. So dapat lahat ay pwedeng magnegosyo. Hindi pwedeng i-control lang ng isang malaking kumpanya. Yes. And then the other one po ay yung equitable economic development, meaning na lahat ng development ito ay inclusive. Again, hindi pwedeng malalaking players lang. So napakahalaga po ng role ng micro, small and medium enterprise dito. Development, of which naman kami po sa DTI Region 4A at sa buong Pilipinas, yan po ang aming tinututukan ngayon. And then of course, the other one is yung integration into a global economy. No, yung sinasabi nating as one na ma-enhance so ang participation natin sa global value chain. So, pag pinagtagpi-tagpin ho natin itong mga palisiyan na ito, na siyempre, yan yung role ng gobyerno, masabi natin, ngayon kasi, sinasabi natin, ang mga produkto, no, example ko lang, no, yung iPhone, for example. Ang iPhone ay hindi ho yan product of the USA. Brand lang po yung USA. Pero yan ay, the right term dyan ay product of the world. Kasi ang different components po ng iPhone ay gawa sa iba't ibang bansa. No? Galing Japan, galing Europe, galing China, galing US, and I think may Asian component pa yan to make into one product. So yun ho ang kalagahan nitong ASEAN. And aside from this, ang ASEAN may mga agreement din sa mga malalaking bansa, no? Like Japan, like India, like New Zealand, no? So this time, yung agreement na yon, hindi ho bawat country ang dinideal nila, kundi pag nag-deal sila sa ASEAN, kasama na ho tayo automatic doon. So plus pa yung countries na ito, and of course China, no, napakalaking market yung China. So kasama rin siya doon sa mga ASEAN agreement na kasali. So napakalaki. So imagine mo yon, ASEAN plus the other big players in the Asia. Wow, it's really something to reckon with. Pero syempre, hindi hong madali. Gaya ho sinabi ng ating ni Engineer Andal, kailangan ho competitive tayo. Kailangan maggawa tayo ng quality products, no? And of course, kailangan rin on our part dito sa Philippines, part ng policy ay we have also to protect our consumers, no? Yung sinatawag nating fair trade. Hindi ho pwedeng tambakan lang tayo ng kung anong produkto dito, mga substandards. So, kailangan may protection din po tayo, no? Wherein sa ibang bansa, dapat ganun din. So, kung gusto po ninyo, ipagpatuloy ko na from the ASEAN. Oo, ipagpatuloy ko na. So, aside from the ASEAN, nag-identify po ang Pilipinas ng 22 projects actually. Itong 22 industry sectors, no? Itong 22 industry sectors, hindi po ang gobyerno ang gumawa nito. Ang mga players themselves, no? Yung mga stakeholders. Pinresent po nila ito sa DTI kasi po ang DTI ay in charge ng industry development, no? So, ang nangyari po, sa Calabarzon region po,
ang ating industry sector na pinresent muna noong last August 6, 2015 sa may Taal Vista Hotel po sa Tagaytay ay 4 na sektor. Ito po ay yung automotive industry, yung electronics industry, yung petrochemical industry, at saka IT, BPM industry. Bakit 4 muna ang ipinresent sa Calabarzon? Kasi po, sa 4 na sectors na ito, napakahalaga po ng contribution ng Calabarzon region. Kaya, dyan ho muna tayo mag-start. Pero siguro sa next round, no, baka kung hindi man ngayong taon, next year, may present ho rin natin yung ibang sector. Let's say yung related sa agribusiness, no, napakahalaga noon, yung mga coffee industry natin, no, kung meron tayo niyan, yung sa fishery industry, no, and any other industries na merong competitive advantage yung Calabarzon region. So, kung i-localize po natin itong mga 4 na industriya na ito, automotive for example, andito ho lahat ng mga companies sa Calabarzon region. Specifically siguro sa Santa Rosa or sa Laguna, no? Kasi ang most of the automotive car manufacturers talaga ay located doon. Second, yung electronics industry. Ang example po nito ay yung mga components na ginagamit natin sa paggawa ng TV, no? Sa paggawa ng cellphone, no? So, produce din po 'yan. Karamihan ay andito 'yan sa atin sa Calabarzon. At ang sinasabi naman natin na pinaka-giant supplier ng petrochemical industry ay andito sa Calabarzon, specifically Batangas province, no? So, itong petrochemical industry naman po ito, napakahalaga ho ito sa lahat ng requirements natin sa pag-industrialize. Ang example po natin ito, raw materials po ito sa paggawa ng plastics, yung bottle container, yung mga components ng cars, pati ho sa construction, sa aircon, lahat po sa bahay natin, electric fan, no, sa paggawa nun. So, importante na meron din ho tayo niyan. And of course, yung last po, yung IT-BPM, ito naman ho ay parang human resource driven ito, and technology driven industry. So, ang may example po natin nito ay mga call centers, no, yung mga animation, yung mga gaming, yung mga software development, yung mga contact centers, no? So, na majority nito ay talagang run by people. So, yung parang raw materials natin ho dito ay tao, no? That's why napakahalaga. And to mention nga kanina earlier, ang Calabarzon noong 2010 na survey ng population, mas malaki pa ho yung population natin, 12.8 million, compared to NCR which is 11.3 or 5 million people. So yan po ang gist po ng discussion namin doon sa Tagaytay, at alam ko may mga issues and concerns, no? And of course, may bonus pala tayo nung session na yon. Wala siya sa title, pero na-discuss rin po natin doon yung EU GSP Plus, yung European Union Generalized System of Preference Plus. Kasi po, ang Pilipinas, no, nung recently lang ito, na negotiate ho natin doon sa EU na magkaroon ho tayo ng parang bilateral agreement doon, no? So, anong ibig sabihin ng EU GSP Plus? Meaning, pag tayo po ay nag-export ng mga products sa Europe, wala pong tarifa. It would mean na competitive yung pricing natin pagdating doon. Samantala, kung wala hong ibang bansa, wala silang bilateral agreement with the European Union, may dagdag taripa. Example mo lang siguro, pag nag-export sila doon ng, let's say, tuna. Example, tuna. Pag tayo nag-export doon, ang can, for example, is 100 pesos.
pag ang tuna ay galing ng Thailand, for example, papatawan nila yan ng 10%, example lang, no? Na tarifa, so ang presyo ng tuna galing Thailand, 110 pesos. Eh kung ako yung European, bakit ako magbili ng 110? Eh andito, 100 lang galing Pilipinas. Maganda pa ang quality, no? So yan po yung implication. So nadagdagan na po yung ating market. Meron ho tayong ASEAN plus ASEAN. Pintong malakas siyempre na competition. Kasi sila pwedeng magnegosyo dito sa atin, yung mga taga Brunei, taga Malaysia, taga Singapore. At tayo naman ay pwede rin magnegosyo sa kanila. Dapat ito ay ating sasamantalahin na mayroong ganito. Itong mga industries na ito, 4 na sektor, ay siyang may reading roadmap na dapat, kaya ninyo ipinipresenta, ay dapat ay tayo sa on our local level, ay dapat ay alam natin at dapat tayo yung naghahanda. Gayon din, yung ibang sektor ay naghahanda na rin sila at inyong ginigiyahan. Ngayon, pagka ganito, ang ibig sabihin, dapat ay by 2016, handa na tayong nakikipagnegosyo sa kanila. Pwede tayong mag-import, pwede tayong mag-export, kasi parang ang taga Mindanao, ang taga Bisaya, pwedeng magnegosyo dito sa atin at tayo, pwedeng magnegosyo rin sa kanila. So, ganun din yung taga Manila, taga Batangas, pwedeng magnegosyo sa ibang cities. So, competitiveness ngayon ang pumapasok. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng mawala yung competition sapagkat ang negosyo ay pagalingan ng serbisyo, pagandahan ng produkto, at pagalingan ng presyo at saka siyempre yung kakayahan na makumbinsi mo yung yung iyo ang tatangkilikin. So dapat handa tayo. Ngayon sa ganitong sitwasyon, sa paghahanda ng ating mga negosyante at sa pangunguna ng Philippine Chamber of Commerce at ng iba't ibang mga rating institutions ay lumalabas sa RD doon sa mga presentation doon sa mga survey na mayroong dalawang hindi lang naman ito dalawa, but ang nangunguna, pinaka-prominente ay dalawang concern. Ang isa sa atin ay ang infrastructure natin dito sa Pilipinas on IT sapagkat medyo mabagal ang ating internet service and yung mga networks hindi ganun ka competitive gaya noong mga makikita mo sa Malaysia, sa Singapore, sa Japan. At yung infrastructure on power, hindi parang papalit natin ng kada palit ng administrasyon, medyo iba yung mga palisiya natin. Kaya kamukha nito, medyo laging tayo sa paghahanda ng wala na halos tayong reserba ng kapag biglang mabilis na dumami yung industry, ay parang sa kasalukuyan pa lamang ay tayo ay halos kinakapos na. Kaya, at ito naman ay sa national policies. Medyo yung mga programa ng national government ay kinakailangan ma-impluensyahan natin. At yung sa transport, yung iba't ibang polisiya, isipin mo naman, yung transport natin, pagkuha mo pagbili mo ng kotse, o kaya pagre-renew mo ng lisensya ng kotse, ay taon na yata ang binibilang bago makakuha yung bagong plaka. Ay ano nga ba naman yan? Ito ba ang Department of Industry ay nagkakaroon kayo ng ang inyong cabinet secretary ay nagkakaroon kayo ng pagsasabi dito sa meeting ng gabinete na ito'y dapat ay binibigyan ng malakas na attention, Director. Tama po kayo doon, no? So, while merong opportunities na nakikita tayo, of course, internally, meron din tayong issues, no? Mga threats that we need to address. So, gaya ho na sinabi nyo, ang even sa Global Competitiveness Survey, infrastructure is really one of the things that is pulling down the country, no? So marami ho tayong mga international survey organization, meron tayong IMF, meron ho tayong IFC, merong World Bank,
Tapos may credit rating survey pa na yun, like Moody's, no? At napakarami po noon. So napakahalaga po na ma-put in place ho natin yung ating issues on the infrastructure, no? Na gaya na ho ng sinasabi nyo, yung IT nga, in other countries, napakabilis ng kanilang access to internet, no? This is very important because right now, ang mga transaction ho natin ngayon ay through internet na. No, ang pagbabayad ng goods through internet na, no? Yung pag-order ng goods through internet na. Eh kung mabagal tayo, walang mag-order sa atin. So we will miss the opportunity. The other one is of course power, no, na-mention na ho ninyo yon. So there has also to have a roadmap for power, back to back po dito sa mga roadmaps na ginagawa ng private sector. So siguro kailangan sustainable yung ating power kasi we have to address also the problem of environment. Hindi ho pwedeng forever na lang tayo coal-fired power plant, no? So we have to look for renewable energy for that, no? And of course, sinasabi niyong transport, aside from the licensing issues that we are addressing right now, marami nga pong mga consumer nagko-complain, no? Pino-forward ko naman ho kay RD ng LTO. Tinetext ko kaagad siya. Sa local level naman po, kami ho yung nag-uusap naman, yung mga members ng RDC. So, napakahalaga rin po na ma-address natin yan kasi sa licensing kasi, ang siniserbisyuhan mo yan, hindi negosyante. Individual persons. So, napakarami noon, no? So, napakahalaga. At saka, dyan yung marami tayong inclusive growth, no? Yung mga tricycle driver natin, andyan. Yung mga bus drivers natin, yung ating mga taxi drivers, mga requirements. So, kailangan, dapat talagang ma-address din natin yan. Opo nga, at sa transport, ay ito ang mayroong local dimension at malaking bahagi ng mga, lalo na yung nasa small and medium industry at ang nasa sa tourism sector, ay napakalaki ng role na ginagampanan ng local governance. Kamukha halimbawa sa transport, yung ating mga polisiya kung papaanong yung ating halimbawang mga sasakyan, dapat maginhawang makakasakay ka sa alinmang sasakyan at pupunta ka sa isang terminal o pupunta ka sa isang destinasyon na hindi naman yung busigi ka sa tricycle o sa kahit sa anumang ibang uri ng sasakyan. Dapat ang sasakyan ay maginhawa naman. Kumbaga halimbawa ay kung tricycle man yan, dapat hindi ka naman kubang-kuba na ganyan. Dapat ay mayroong standard. Oo. At pati yung mga presyo ay hindi yung lahat ay ine-negotiate mo pa na ang papunta din ring grupong are ay 20, do sa kabila ay 30 o pag nag-iisa ka at wala kang kakilala, halatang dayuhan ay sisingilin ka ng 50. So parang yung mga ganon ay dapat ay napapaloob sa mga programa o activity ng local governance. At mayroon pang ang isa sa pinaka-prominente na laging lumalabas doon sa competitiveness issues na ginawa sa pangunguna nga ng Philippine Chamber of Commerce ay ang red tape at saka ang korupsyon. So itong dalawang ito, ang infrastructure at ang korupsyon. Doon sa infrastructure, yung IT at saka yung power ay napakalaki ng role na ginagampanan ng ating mga national agencies like the DOST. At sa transport ay siyempre ang DOTC, ay nandiyan yung ating PNR. Pero doon po sa transport at saka doon po sa red tape at sa corruption, ay ito'y dapat ay, kumbaga dapat ay isasali natin sa usapan dahil ang pinakamarami sa SMEs natin ay laging nagtatransact sa local government. So dapat ay maginhawang nakakapag-umpisa at nakakapagpatuloy taon-taon ng negosyo yung ating mga mangangalakal. At ano po ang mga programang ginagawa ng DTI para matulungan ang mga negosyante sa ganitong ganitong aspeto?
Sa ngayon po ay kasasign into law lang, no? At saka ini-implement na ho natin yung Go Negosyo Act, no? Wherein sa bawat po city and municipality ay magpuput up po tayo ng negosyo center. So isa ho yan sa mga strategy na gawin natin na lahat po ng permitting system, if possible, parang one-stop shop. Doon na mismo. Kasi sa ngayon po, anong nangyayari? Kung ako ho ay negosyante, kasi ang DTI po ay provincial office lang. So, ang single proprietorship na business, ang una ho niyang gagawin ay pumunta muna sa DTI para mag-secure ho ng business name. Ang DTI ho namin ay located lang yan, isa lang ho DTI namin, provincial office lang. So, for example, Calamba City, no, yung aming regional office, meron kaming pwedeng hong mag-apply ng business name doon, no? Supposing kung galing ka pa sa medyo malayo sa Calamba, no? Let's say sa Binyan, pupunta ka pa ng Calamba. Gaya ng sinabi nyo, sisingilin kayo ng 50 pesos, 60 pesos, o 30 pesos sa tricycle. So, dagdag na yun. So, yan hong mga, that's why sa ngayon, kung later on, makaput up na ho tayo sa Binyan or sa San Pedro, hindi na ho sila pupunta sa Calamba. Doon na ho sila mag-transact. So, isa ho yan. Second po, meron din ho tayong tinatawag na together with DILG. We're coming up with BPLS, yung Business Permit Licensing System na streamlining, na supposedly, ang kumuha ka ng business permit sa munisipyo, wala masyadong face-to-face na transaction. Parang kumbaga, pupunta ka sa window 1, mag-apply ka doon, pag alis mo, tatawagin ka na lang, andyan na yung lisensya mo, magbayad ka na lang. Alam natin na darating yung ating pinaghahandaan na malaya ang pagdaloy ng negosyo dito sa atin at saka sa ibang bansa dito sa Asia. At dapat ay handa ang ating mga local government na pinalalakas ang hanap buhay sa kanilang mga lugar. Kasi kung sa iyong lugar, halimbawa ay dito sa Batangas o dito sa Tanawan o dito sa Lipa, ay mas masarap ang magnegosyo, hindi ka masyadong naaabala at hindi ka masyadong nag-aalaala sa iyong mga ginagawa. Mas marami ang pagkakataon, mas marami ang mga negosyante, dayuhan man or local man, na mag-i-invest dito. At ang ibig sabihin yan, kapag ka may mga negosyong ganito, nagdadagdag ng trabaho. Kapag ka ang mga tao ay marami ang mga may trabaho, ay di mas nababawasan yung nagugutom. Mas marami pa ang nakakapag-aral at mas nagiging malakas ang hanap buhay sa ating lugar. Ay ibig sabihin, yung kaba ng bayan ay higit na lumalaki at nagiging mas malago ang ating ekonomiya. Kahit ang iyong mga anak at apo ay magiging masagana ang pamumuhay. Madali lang magpumili ng hanap buhay. So, Direktora, yun pong kadalasan na pinag-uusapan natin doon sa ating mga pagpupulong ay kung paano magkakaroon ng madedevelop ang competitiveness ng ating bawat locality. Pwede po bang paki-update ninyo ang ating mga kababayan tungkol sa local competitiveness? Sa ngayon po, no, every year po, nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na RCC Summit, yung Regional Competitiveness Committee or Council Summit, wherein nire-recognize po namin kung sino yung mga top notchers, kung sino yung nag-perform ng maganda in terms of sa survey na ginagawa natin, na i-mention ko na po yung 3 areas in terms of economic dynamism, governance, at saka infrastructure. So, just recently po ay iginanap po yung ating summit at
Maganda naman po, encouraging naman po ang result sa Calabarzon region. Although sabi natin na na marami pa tayong gagawin, no, sa ating competitiveness. Nakita naman po doon sa survey na kung titingnan lang ho natin yung economic dynamism at saka siguro infrastructure, na mamamayagpag po tayo under sa criteria na yon, no. So in fact, for top number 1 po, most competitive municipality sa first and second class, tayo po, ang 13 Martires ng Cavite at ang Taytay, no, ang Taytay ng Rizal naman po number 3. So, kaya lang nakaangkla po 'yan doon sa infrastructure lang at saka economic dynamism. Nung tiningnan po namin sa survey sa economic dynamism, wala ho ni isa na ating local government na nag-top. In fact, doon siya sa below top 20, no? So anong ibig sabihin noon? Meaning na kailangan po ay i-address po natin, no? Pag-igian pa ho natin yung serbisyo, meaning kulang yung serbisyo na ino-offer natin or sobra pong red tapes pinapractice natin dito sa atin sa Calabarzon. Siguro si Colonel Villarreal ay marami nang naipong itatanong sa inyo, RD. Hindi naman, no. Yun nung diniscuss niyong nauna, yun nga, tinatarong ko nga sa sarili ko. Yung, kasi magiging open na yung kalakalan natin dito sa ASEAN. Magkakaroon ho ba tayo ng iisang pera lang, tulad ng euro? At saka ano ho ba yung epekto nun sa sa natin, yung, di ba ngayon may mga tinatawag tayong mga smuggled rice. So, magiging, na yon, legal na yung kasi direct ka nang makikipagkalakalan sa ibang bansa nun. Ano pong masabi ninyo doon? Kahit po tayo ay direct na nakipagkalakalan sa ibang bansa, kailangan pa rin hong sumunod tayo sa mga batas ng Bureau of Customs, ng Department of Finance, ng even local government, no? At iba-ibang batas po ng iba-ibang ahensya. Ang example ko po dyan, yung ating mga bawal na mga ibon, kasi pwedeng i-export yan eh. Yung mga species na bawal, ay hindi ho naman pwede yun, no? Hindi ho pwede natin ma-export yun. Yung mga bawal, hindi ho pwedeng ma-export. So, kung ano ho yung batas natin, dapat ho sundin. Nung sinasabi ninyo na parang tinutolerate natin yung smuggling by getting off the tariff, technically speaking, parang ganun nga po, no? Kasi wala nang tarifa. Pero, if you remove the tariff, magandang signal yan na hindi mo masyadong pinoprotect. Parang protectionism kasi yung tarifa eh. You put a tarifa para mas mahal yung product niya doon pag enter sa bansa mo. So yung presyo niya mahal, hindi siya competitive, no? Kaya ang ginagawa ng iba, backdoor. Then binibenta. Yun na yung smuggling, no? So hindi ho dumadaan sa tamang proseso. So whether may tax o wala, kung hindi siya dumadaan sa tamang proseso, smuggling pa rin ho yun ang tawag. Ang example ko po dito yung standards, yung steel bars, no, yung angle bars. Kasi construction yan. Kailangan ho yan, kung ini-import ho ninyo yan, kukuha kayo ng Import Commodity Clearance Certificate sa DTI, ICC. Kung yun naman po ay locally produced, dapat to may Philippine National Standards yan, no? PNS mark doon sa product. So, maaring walang tarifa, no? Kaya lang, hindi dumadaan sa custom, smuggled din yun kasi uncertified. Yung siniship na produkto, let's say, galing sa ibang bansa, ay walang proper certification sa mga appropriate agencies. Smuggling pa rin ho yun. Kahit wala siyang, hindi ho tax-based siya, hindi siya tarifa. So, importante pa rin po na kahit tayo ay may free trade areas, no, sa Europe man or sa ASEAN man, yung ating pong mga rules and regulations po ay i-implement pa rin po natin.
Yun ay para maprotektahan ang... Yung sa isang pera naman po, posible po yun, no, na magkaroon tayo ng isang pera just like sa Europe. Kaya lang po, syempre pag-aralan pa ho ng mga bawat member countries yan. So maaring ang mag-aaral po niyan ay ang Department of Finance or maybe Central Bank, no? So yung mga central banks or Department of Finance ng bawat bansa under the ASEAN, sila po dapat mag-formulate ng policy. Paano i-demonetize? Let's say ang peso na magiging let's say ASEAN dollars. Example ganun, no? So yun yung mga pag-aaralan, but there is a possibility po. So ibig sabihin sa pagpapatuloy ng malayang daloy ng kalakalan ay aabot din tayo doon kapag malakas na ang palitan ng negosyo. Ang ganito, RD, ano pa ang susunod na dapat nating ano pa ang dapat na matyagan nating tayo naman paano maghahanda ang local community sa integration na itong sinasabi? Siguro ang gaya ng sinabi ko po noon during the event nung August 6, ang una po siguro nating gawin ay isusuportahan dapat ng Regional Development Council, no? Maybe through a resolution na parang nangyayari naman yata, like I attended the macroeconomy meeting. So sinabi ko po doon kung mag-come up tayo ng resolution to include this 4 sector in our development plan. Kasi dapat naka-integrate siya. That's siguro. Yes, yes, investment ng region din. Then from there, siguro ipunin natin yung mga players ng bawat sektor, no? Kasi ang magpaplano niyan po ay hindi naman po DTI alone or hindi naman po RDC alone, but lahat po ng membro ng stakeholders ng bawat sektor, no? Kasi kailangan kasali ho, dapat ho hindi yan exclusive but inclusive, no? Both po vertical and horizontal analysis doon sa sector. Meaning importante po yung human resource development, no? Napakahalaga po ng technology. Kasi kailangan nila ng modern technology yan, research and development, no? These are things that cut across dito sa different sector. Then importante rin yung matching ng industry at saka yung ng jobs at saka industry. Dapat siguro yung mga kurso na i-offer ng mga academe, ng mga schools at tune doon sa priority industry natin. Kasi kung hindi, walang makuha yung ating saan ako kukuha to get employment for my industry, which is happening now, no? Nangyayari yan ngayon kasi open system tayo eh. Ako gusto ko mag-nurse, mukhang sa ngayon parang wala masyadong gusto ko lang dapat ngayon medyo practical yung approach. After pag-graduate mo, dapat automatic pumunta ka na sa IT-DBM, magiging engineer ka for the petrochem, or magiging sa electronics industry, engineers din yan, no? Electronics engineering, or maybe sa automotive. In fact, isa sa mga survey result na nangyayari, nagkukulang na daw po tayo ng mga masters sa engineering. Isa yan sa nakikita. So napakahalaga na yan po ay matingnan ng bawat miyembro po ng value chain nitong ating pong industry sector. So, yung iba't ibang sektor, kamukha ng edukasyon, kamukha ng, at saka yung mga iba't ibang, at saka yung DOST. Tayo naman, mga kababayan, sa ating mga ginagawa, ang DOST ay isa sa mga malaking na itutulong na ahensya at napaka-active ngayon, napakagagaling ng ating mga kasama sa DOST na tumutulong sa industriya. Kung mayroon kayong mga
small or medium industry, may mga production kayo at hindi nyo maalaman kung maisip kung paano kayo mag-i-improve ng inyong kalakal o magpapalaki o magpapalakas ng inyong kalakal, pwede kayo magsangguni sa Department of Science and Technology. Lagi po silang handa na pag-aralan, tumulong sa inyo na pag-aralan ang inyong pangangailangan. Gayon din po ang Department of Trade and Industry sa iba't ibang mga aspeto ng ating negosyo. Pero siyempre, palagi nang nakatanaw tayo doon sa governance dahil yun ang sa pag-aaral ng mga negosyante themselves at saka ng mga iba't ibang rating agency, mga institusyon, local at saka international, ay ang nauna na main na pinag-uusapan lagi ay yung governance. Ang ibig sabihin, tayo ay challenge, tayo ay hinahamon na mapagbuti natin ang governance at malaki ang role diyan ng ating mga local government units. Dapat ay maginhawa ang magnegosyo o yung bang siyempre pagka may mga negosyo diyan maraming Korean, magkano Korean, anong kabahagi Korean. So siyempre nahihirapan ang negosyo at hindi masigla ang mga naghahanap buhay. Ito pong ganito ay hindi man diretsyong nakasulat doon sa mga report ng international agencies. Ang mga ito po ay reflected doon sa mga figures. Kitang-kita po ito pagka pinagkukumpara yung mga iba-ibang statistics sa iba-ibang bansa. At itong areang ito ang prominente sa atin, governance. And doon siyempre sa parte ng national government ay yung policies at programs on infrastructure, katulad ng laging natin sa power at saka sa IT. Yung power ay di siyempre may mga programa rin naman ang DOE na makakadugtong ang private sector, kamukha ng tayo ay pwede ring sumama sa research and development, pagtataguyod ng mga alternative sources of energy. Ma-harness natin yung iba't iba nating, baka mayroon tayong curiosity or pagka-interest doon sa mga wind power, sa mga solar power o yung mga mga maliliit na streams na may convert natin sa mga sariling halimbawa yung sa inyong local stream ay baka pwede kayong makaharness ng inyong elektrisidad para sa inyong farm o para sa inyong negosyo. Ang mga ganung bagay ay kinikilala ng Department of Energy at binibigyan at saka ng Department of Science and Technology binibigyan ng suporta. At dapat tayo ay interesado sa ganito sapagkat hindi naman mananatiling mayroon tayong Malampaya project na nagsusustine, ilang taon na raw lamang ang natitira dyan. Pagkatapos niyan, imagine ninyo kung biglang maubos na yan, ay di ini-import na naman natin lahat ang langis. At saka mabutit ngayon, ang langis natin nasa all-time low, halos nasa tayo ngayon yata ay ang ating mga diesel ay 26 or something around or 24 pesos. Dati tayong nagko-40 na Ibig sabihin, madaling sa anumang simpleng pangyayari sa mundo ay posibleng bumalik yan doon kapag yung mga major players ng oil ay nagkasundo-sundo at ang kanilang paglalaban-laban ay masugpo, di ibig sabihin mamahal na naman tayo, ay halos madudoble yung presyo ng ating energy. Napakahirap tayong magnegosyo kapag mahal ang ginagamit nating kuryente at saka ginagamit natin sa transport. So dapat interested din tayo doon. At ang bagay na mayroon tayong magagawa ay itong sa local transport at saka yun nga sa local governance, yung corruption and red tape, yung dapat ang ating inaalaala ay yung sige, tayo mga kababayan mag-aral tayong magnegosyo at kayo ay maging masigla na malakas ang pagde-develop ninyo ng mga hanap buhay na magagamit itong ating mga sariling yaman, kamukha ng ating mga farm, paano natin mapaparami ang gamit ng ating mga niyog, ng ating mga kape, ano pa yung mga magagawa natin sa ating mga palay at sa ating mga iba-ibang halaman.
paano natin tutulungan ang ating mga kababayan na masaya at kumikita at hindi yung pinagkikitaan na lamang. Yun po ay sa lahat na pagpupulong ng Competitive Council ay pangunahin na concern, at ito'y panahon na ating alalahanin na yung ating ginagawa sa ngayon dito sa atin ay hindi hanap buhay na wala tayong kalaban, kasi ang buong ASEAN community at actually bali buong mundo ay nagkakalapit-lapit na at nagkakalaban-laban, nagkakatulong-tulong, pero siyempre laging pag mas magaling yung produkto ng isa, mas bibilihin natin yon. Kung mas magaling ang produkto natin, ay di mas uunlad tayo, di ba? So yun ay dapat ay pinagtutulong-tulungan sa pamamagitan ng mga programa at polisiya na inaakap ng ating pamahalaan. Kernel, baka mayroon ka pang mensahe kay Direktor. Yung mic. Low. May naka-off. RD, nabanggit niyo po kanina na hindi lang sa mayroon tayong small, medium and large scale ng business. Gusto ko kasi dito sa atin sa Batangas, marami ring maliliit na gusto rin namang umasenso. Siyempre maliit lang ang puhunan. Mayroon na po ba kayong mga programa o yung mga input drive na ginagawa para yung mga maliliit nating negosyante ay matulungan nating umangat? Meron na po? Meron po. In fact, yan po talaga ang gusto naming mangyari, no? Na kasi may leveling po kami. Parang we call it the pathways, no? The pathways to really grow up for SMEs to be competitive. So nag-uumpisa yan as a startup, no? So sabihin namin yan as level 1. So sa level 1, medyo nag-uumpisa ka pa lang, you are trying to... Ito yung pinakamaganda. Hello. Yung pinakamaganda po ay yung SSF, yung Shared Service Facility, na ang DTI po ay pwede kami magbigay ng mga equipment, no? Mga makinarya, para ma-increase yung productivity at mas lalong mag-improve yung product po ng ating SMEs. So, for 2013, meron mga something like 70 million na i-put up na po namin yan, no? Nag-umpisa tayo ng 2014, 70 million sa iba't ibang area po ng Calabarzon, no? So dito sa Batangas, for example, meron din po kaming mga women organization kasi kailangan din po na inclusive growth. For example, yung kailangan nila ay parang packaging. Let's say, ang produkto nila ay gagawa sila ng mga sabon. No, instead na ilagay nila yan sa plastic lang, tapos hindi ma-properly labeled and sealed. So meron kaming parang packaging equipment na ibibigay po. But we don't give it individually. Binibigay namin ito sa cooperative, sa association, pero hindi po individual, no? Kasi ang idea po, shared nga po. So lahat ng mga individual SMEs dapat pupunta doon para i-avail po yung shared service facility na yan. So isa po yan. And third po, isa po sa mga binibigay rin naming assistance ay yung marketing assistance, no? So yearly, may ginagawa tayong regional trade fair. So in fact, may brand name na po tayo. Ang tawag po natin ay Kalakal Calabarzon. Ito ay sa lahat na pagpupulong ng Competitive Council ay pangunahin na concern at di panahon
na ating alalahanin na yung ating ginagawa sa ngayon dito sa atin ay hindi hanap buhay na wala tayong kalaban kasi ang buong ASEAN community at actually bali buong mundo ay nagkakalapit na at nagkakalaban-laban. Nagkakatulong-tulong pero siyempre pag mas magaling yung produkto ng isa, mas bibiliin natin yun. Kung mas magaling yung produkto natin, hindi mas mapuunlad tayo, di ba? So yun ay dapat pinagtutulungan sa pamamagitan ng mga programa at polisiya na inaakap ng ating pamahalaan. Kernel, baka may ulo ka bang mensahe kay Kernel? Gusto ko lang, hello. Gusto ko lang pong malaman, meron na po ba tayong programa? Nabanggit po kasi niyo na hindi lang. Nabanggit niyo po kanina na hindi lang sa mayroon tayong small, medium, and large scale ng business. Gusto kong kasi dito sa atin o sa Batangas, marami rin maliliit na gusto rin namang umasenso. Siyempre maliit na ang puhunan. Mayroon na po ba kayong mga programa o yung mga info drive na ginagawa para yung mga maliliit nating negosyante ay matulungan natin yung mga meron na po? Meron po. In fact, yan po talaga ang gusto namin mangyari. No? Na kasi may leveling po kami, para we call it pathways, no? The pathways to really grow up, for SMEs to be competitive. So nag-uumpisa yan as a startup, no? So sabihin namin yan as level 1. So sa level 1, medyo nag-uumpisa ka pa lang, you are trying to improve your market, pwede kang domestic muna, no? Then you become level 2. Yung level 2, parang meron ka ng substantial na domestic market, and now you are really looking into the export market. So level 3, dapat exporter ka na. So meaning you can now supply the world. Medyo stable ka na noon, medyo sustainable na yung iyong negosyo. So sa paraan na yan, sa tatlong level na yan, ang DTI po, together of course also with other national government agencies, ay meron po kami mga programa. Isa po dyan ay yung SMERA na tinatawag namin, Small and Medium Enterprise Roving Academy. Yung Roving Academy is actually a capacity building assistance, technical assistance, na piniprovide po namin mula sa startup hanggang exporters. So, meron po tayo yan. And then aside from that, ito ba yung pinakamaganda? Ito. Hello. Yung pinakamaganda po ay yung SSF, yung Shared Service Facility, na ang DTI po ay pwede kami yung magbigay ng mga equipment, no? Mga makinarya, para mo ma-increase yung productivity at mas lalong mag-improve yung product po ng ating SMEs. So, for 2013, meron mong mga something like 70 million na put up na po namin yan. Mag-umpisa tayo ng 2014, 70 million sa iba't ibang area po ng Calabarzon. No? So dito sa Batangas, for example, meron din po kami mga women organization kasi kailangan din po na inclusive growth. For example, yung kailangan po nila ay parang packaging. Let's say, ang produkto nila ay gagawa sila ng mga sabon. No, instead na ilagay mo nila yan sa plastic lang, tapos hindi ma-properly labeled and sealed. So meron po kami parang packaging equipment na ibibigay po. But we don't give it individually. Binibigay po namin ito sa cooperative, sa association, pero hindi po individual, no? Kasi ang idea po, shared nga po. So lahat ng mga individual SMEs dapat pupunta doon para i-avail po na yung shared service facility na yan. So isa po yan. Ang third po, isa po sa mga binibigay rin namin assistance
ay yung marketing assistance, no? So yearly, may ginagawa ko tayong regional trade fair. So in fact, may brand name na po tayo. Ang tawag po natin ay Kalakal Calabarzon. Dati po, Balakalan. Nung buo pa ko yung Region 4. So ngayon, nagsarili na po tayo. So we call it Kalakal Calabarzon. So in fact, here, we brought the Kalakal Calabarzon to the US. Nagdala po kami ng mga SMEs doon at we tried marketing it. Nung nagkaroon ho ng parang open field trade fair yung mga Filipino community in San Francisco. Then, aside from that, nagkaroon ho kami ng business meeting with the different distributors doon sa US. Dala-dala ho namin yung product. So, tiningnan kung gusto nilang ibenta sa US. And they said, interested po sila na ibenta. So, kailangan lang po, pagbalik namin dito, ayusin yung produkto na kailangan yung requirement ng US market ay ma-fulfill, no? So, yan po ang mga assistance na ginagawa namin na which we think hindi lang ho namin ginagawa yan alone, but kapartner ho namin dyan ang DOST, ang DA, ang DOLE, ang TESDA, no? Kung ano-ano pang ahensya na kailangan mag-collaborate kami para ho meron kaming, let's say, direction talaga para matulungan yung SMEs. And of course, may financing din, no? Yung access to financing, napakahalaga noon. So in fact, para ngayon nga, nahihirapan nga maghanap ngayon yung mga financing institutions ng maraming proposals. Kasi parang sa kadami nung funding, di ba, ng support. So parang they just keep on producing now and producing, no? So ako, I would like to cite an example ng success story, no? Ang dami nating success stories na may cite. Ang sa akin, ito talaga yung market test kung gaano siya kagaling na entrepreneur. Kasi if you sell food products, basic yan, madali. May market ka. But if you sell non-food products and yet you are able to sell, iba yun. Di ba? So, ang example ko niyan ay yung Oray Spa. Oray Spa is from Laguna, taga Los Baños siya. Mga graduate ng UPLB. So, nag-put up siya ngayon. Nag-umpisa siya as candle. Negosyo ng candle, scented candle. Maliit. Hindi siya, nag-click pero hindi sustainable. Until she made a study, a research, ang ginawa ho niya ay mag-produce ng mga wellness, mga beauty products out of rice bran. Rice bran oil. Sa rice bran oil. Yes. So, in-extract niya yung rice, yung oil, ginawa niyang base yun sa mga beauty products siya. Meron siyang shampoo, meron siyang sabon, meron siyang balm, yung snipping balm, and mga pang wellness, pang massage oil, na out of rice bran. Wow! So, dahil na-develop niya ang product, napakaganda, nag-come up siya ng very good business model. Nag-umpisa siya sa micro, in 5 years time, ngayon medium na siya. Wow. She is now franchising her Oray Spa product. And in fact, may outlet na siya sa Singapore. So, sabi ko nga, and she is so, hindi siya takot na i-share yung mga secret ingredients niya. So, very inspiring yung kanyang story that sabi ko, sana we can create more of like you sa SMEs para talagang tataas lalaki ng lalaki. She has Oray Spa outlets all over the country. So she has in Cebu, in Davao, in Iloilo, in Bacolod, in Metro Manila, in of course in Calamba. Ang factory niya po ngayon ay nasa Calamba. So yun ho. Para sa akin, importante yung lahat ng ingredients. It is not just government support, nakakatulong yun, but mismo ang entrepreneur
ang napakahalaga. Siya ho talaga yung number 1 ingredient. So, pag may nagtanong po sa akin na gano'n, gusto niya ng business, ituro ko lang ho, magpasyal kayo sa DTI. Sila ang mag-a-advise sa inyo. Kasi ang sa akin naman, kasi gusto ko rin makatulong sa pamamagitan ng kahit information lang na gusto niyang umasenso, may business siya, kaya niyang suportahan ng ganitong halaga, magbisita kayo sa DTI sila. Okay, yun lang po. They can go to DTI or they can go also to the Chamber of Commerce and Industry. They can go to Engineer Andal if they are into construction business or any agriculture ba, kasi may farm din kayo. You can approach these people na talagang makikita mo yung passion. Kasi ang negosyo, kasi sabi nga ni Joey Ayala, I really like the presentation of Joey Ayala yesterday. By the way meron ho tayong National Trade Fair sa Mega Mall. It's organized by DTI. It's about arts fair and wearables and accessories. Nag-open po kahapon and it will end tomorrow. No, sabi nga ni Joey Ayala, dapat daw personally ikaw love mo yung ginagawa mo. Nag-i-enjoy ka. You have to enjoy it. You have to love your business. Because if you don't, you cannot really sustain it. So, yun lang yun. Yun lang, I think, yung secret ingredients. Kahit tayo po sa ating trabaho po, di ba? Kahit gaano ka hectic, kahirap, pero nag-i-enjoy ka, at the end of the day, that would really matter for you. No? Yung nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo. RD, napakaganda ng ating topic at siguro kahit maghapon pa hindi naman kayo mauubusan ng impormasyong ibibigay sa amin. Advice na lamang namin na magpunta sa DTI kung nais na magpatuloy or mag-improve, mag-level up ng negosyo. Kung kailangan ay teknolohiya sa DOST. At ang nais ko lamang sa ngalan ng ating pangulong ng Rotary Club of Lipa South at ng ating pangulong Jody Castro at siyempre ng ating Deputy District Governor na si Alvin Castillo, mayroon po tayong The Rotary Foundation Seminar sa Monte Vista sa Sabado 22nd of August. Tama ba yung aking petsa? Check ko lang po Sabado yan, Sabado. 22. Diyan nga po sa Monte Vista. Dapat nandun na siguro tayo ng alas 8. At ating matalakay kung ano yung trust ng district para sa Rotary Foundation this Rotary year, at syempre mas higit na maalaman ng ating mga, lalo na ng mga TRF chairpersons, kung ano yung mga i-enhance o bibigyang diin na mga programa for this year. Kung paano tayo makakatulong at paano matutulungan natin ang ating community sa pamamagitan ng The Rotary Foundation. Colonel Villarreal, baka mayroon po kayong update Tungkol saan po? Rotary and whatever. Last time hindi po ako naka-attend ng meeting kasi wala namang meeting dahil nag-fellowship sa wala akong masabi dahil supposedly si President Jody Castro sana ay hindi lang nakaabot si President Jody Castro at saka yung ating iba pang mga kasama. Then sa Chamber of Commerce naman po ay abala sila ngayon at si kasamang PED ay naroon nga sa kasalukuyan dito sa Padre Garcia at nakikipag-usap sa kay Mayor Gutierrez. Nais po namin kayong batiin para sa mga programa nila ng cattle dispersal. Sila ay namimigay ang Chamber of Commerce, nagkakalat ng kabakahan sa mga munisipyo sa pamamagitan ng siyempre ng NAPSI, Municipal Anti-Poverty Council ng mga munisipyo. At RD, siyempre, ano po ang inyong pwede pang idagdag sa amin bilang habilin sa amin para bago tayo magpaalaman?
In behalf siguro ng aking si Secretary of Trade and Industry, si Gregory Domingo, at ang aking Undersecretary po ay si Yusek Zeni Maglaya, gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na kung kayo po ay involved sa negosyo, gusto nyo magne-negosyo, lumapit lang po kayo sa nearest DTI office, at kung may problema po kayo sa existing business nyo, willing po kaming tumulong. Or kung hindi namin kayang isolve, i-refer namin kayo sa tamang organization or tamang ahensya. Ang always po, gusto kong isabi sa inyo yung parang theme ni Secretary or yung motto niya, na sana daw po ang DTI ay should always do good, be felt, and make a difference. So sana po ang DTI ay nakagawa ng maganda sa inyo. Kami po ay naramdaman ninyo sa inyong negosyo or sa kanayunan, at sana po ay nakagawa ho kami ng kabutihan or difference na mas lalong gaganda po ang buhay ninyo. Salamat po. At nais ko rin pong pasalamatan ang mga planning officers na nagpunta dito sa ating monitoring council meeting nitong nagdaang Huwebes dito po sa Calamba, ang Batangas Provincial Office ng ating Planning Office, ang Tanawan, Mayor Tony, ito si Mayor Arcilia ng Santa Rosa, na-recruit kasama natin ang kanilang Finance Officer, FAO. Tapos po yung mga taga Rizal, taga Cavite, taga Quezon, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong masigasig na participation. At sa inyo po lahat mga kababayan. At siyempre, dito po sa Great Concepts at sa Zillion Builders Pavilion na po pumapayag sa amin na lagi naming abalahin ura-urada. At saka siyempre po ang ating home base na, anong tawag dito, ang Blue Sapphire, para po sa inyong mga okasyon, Blue Sapphire Hotel and Restaurant po dyan sa may Fernando Air Base. So, sa ating technical person, si Engineer Marian Shelley Andal, at sina Aljun, at sina Bien, at saka ito pong si Flor, at ang ating pong director, si Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po mga kababayan. God bless. Up Batangas. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.